Yes, Sila ay speaker po. George Michel at John Michael. Taong 1996, siya po ay nagtapos ng kursong BS Criminology. At sa taong iyon, siya po ay naging licensed criminologist. Taong 1997, siya po ay naging lie detector examiner or polygraphist. Taong 2001, siya po ay naging professor ng University of Perpetual Rizal. Naging security risk analyst ay isang dauyuhang kumpanya noong 2002. Naging risk manager, security, fraud and financial crime sa isang dayuhang bangko na Australia New Zealand Bank or ANC Bank na nakabase sa Melbourne, Australia. Mula 2015 hanggang sa kasalukuyan, siya po ay isang freelance risk consultant sa isang dayuhang at mga lokal na kliyente. Ang ating pong pangunahing mananalupati ay miyembro ng ating kapatiran mula pagkabata. Taong 2006, siya po ay naging pangulong lokal ng Sentro Tala sa Umaga sa Camarin, Caloocan City, Metro Manila. At noong 2009, siya po ay naging sekretary ng District 18. At taong 2011, siya po ay naging vice-pangulo ng District 18. At mula 2015 hanggang sa kasalukuyan, siya po ang Director General ng District 18, sorry po. Ang ating pong pangunahing mananampati, Director General of District 18, at ang ating pong kasalukuyang National Secretary General ng UECFI, ating pong kasalukuyan ng isang masibagong palakpakan, si Hermano Jonathan Cudera. Maraming salamat sa ating Hermano na pakilala sa maganda at init sa panahon ng mga kapatid ay mainit din ang pagtanggap ninyo kapatid sa council. Ang pinakamataas na papuri sa ating Panginoon Diyos sa ngalan ng ating Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, isang magpalak at masayang anibersaryo ng Inulubuyan Sentro Cebu Tagumpay. Sa pamunuan po ng inyong sentro sa pamumunan ng ating Hermano Pangulo Vito Gomez at sa kanyang mga opisyalis, nandito rin po ang aking kasama sa Junta Direktiba, ang ating pong former Chairman of the Board, Hermano Binitudia, aming kasama sa Hermano Vito Gomez, sa lahat po ng mga opisyales ng inyong distrito, Mrs. at sa lahat pa ng mga pangulo na iba't isa sa hapon ito, mga kapatid, sa mga miyembro at sa mga bisita na dumayo, ay magandang hapon po sa inyong lahat. At ganoon na rin po isang magandang hapon sa lahat po ng mga banal na espiritu na nag-iisa sa atin sa araw na ito. Ikinagagalak po mga hermanos at hermanas na ako ay isang bahagi at inimbitahan bilang tagapagsalita sa inyong anibersaryo. So, 55 years, mga hermanos at hermanas, hindi po madali. Sa nakalipas na mahigit 5 dekada, mula nang itinatagin yung luluyan, ang inyong sentro, ito marahil ay mga iba't ibang kaganapan, iba't ibang napagdaanan, iba't ibang paglilingkod. Hindi po ito lahat ay
Hindi po ito lahat ay kasiyaan. At hindi rin po iba't ibang mga pagsubok din marahil ang nagdaan. At alam niyo mga hermanos at hermanas sa dito, ang inyong dunduyan marahil ang pinakamaganda at pinakamalaki na dunduyan sa ating kapatiran. At agad ng bawat direktor ng inyong ng ating kapatiran marahil ay may ganito rin pong dunduyan sa bawat district. Sumalit, congratulations po sa inyo dahil ito po ang isa sa pinakamaganda at pinakamalaki na dunduyan ng ating kapatiran. Kaya sabi ko mga hermanos at hermanas ay hindi po biro sa 5 dekada ang pagsiservisyo. Subalit, ang lahat ng ito ay may naghihintay na kapakinabang sa atin. Higit sa lahat, sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Lalo pa sa mga nagpapatuloy ng kanilang kasipagan sa paglilingkod para sa ating kapatiran. Ang kapakinabangan ay hindi lamang sa kasalukuyan, kundi sa mga susunod pang mga henerasyon. Sabi nga, paglingkod ng may kagalakan. So tama-tama po ang itong tema sa bilang anibersaryo, yung paglingkod po tayo ng may kagalakan na hindi kapipilitan lamang. Kapag kasi po napipilitan po tayo, ay hindi po mangyayari itong kaganda ng liturhiya. Ano po? Walang tukal na pagtulong dahil nga napipilitan. Pero kung mayroong kagalakan ang ating pagbibigay, ang ating pagsiservisyo, ito ang gusto na mga binigilyo ng mga sa hermanos. Ayon po sa inyong tema sa awit 100 verse 2, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Totoo po yun, di ba ba? Kapag tayo po ay masaya, minsan na napapaindak po tayo. At nakapagbigay po tayo ng awit dahil po sa ating kasiyahan. At ganoon din po sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Efeso, sa 6 verse 6 ay po na dito, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Hindi daw po sa paglilingkod sa lugod sa tao. Kundi bagtos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Kahit na hindi tayo tinitignan, yung walang nakatingin po sa atin. Dahil alam po natin, ang ating Panginoon Diyos ang nakatingin sa atin, gawin po natin yung tama. Gawin po natin yung paglilingkod tayo sa ating mga puso. Hindi po yung nakikita, sa alam po tayo gagalaw, gagawa. Ano po? So kailangan, sipin po natin na nandiyan ang ating Panginoon na nakatingin sa atin sa lahat ng oras at lahat ng panahon. Kaya nga po, hindi kayang bayaran ng salapi ang kagalakan na ating nadarama sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi po ba? Hindi rin ito paibabaw para parangalan ng mga tao, kundi nakatuon tayo sa kanilin at habag ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga mga hermanos at hermanas, dito ngayon po pasok ang ating doktrina, ang charity. Ano po ang sabi ng ating doktrina? Without charity, there's no possible salvation. Sin caridad, no hay salvasyon posible. Kaya nga, ang kagalakan natin ay hindi kayang tapatan ng anumang sweldo, ng anumang bayad, ng anumang salapi. Mga kinigili yung hermanos at hermanas, ang naglilingkod dito sa ating kapatiran ay tunay nga na walang sweldo. Kaya nga po,
yung charity. Marahil bilang kasabi ng ating union, tayo yung nakasulat, no, sa banal na kasulatan na maglingkod, no, ng walang bayan. Di po ba? Kaya charity po ang ating doktrina. Huwag po tayong ihinto sa ating paglilingkod ng may kagalakan at kasiyahan sa ating mga puso. Hindi na bale na tayo ay bagal minsan, no? Subalit yung patuloy, no? Yung patuloy yung paggawa ng mga mabuting gawa, patuloy na paglingkod sa ating mga kapatid, yun ang tunay mga advance of hermanos. Dahil kung tayo po ay hihinto, no? Ang lungkod na lang. Sabi nga, ang mahalaga ay matapos mo, sabi ko na, ang inyong matapos mo ang iyong gawain. No? Kung baga sa paligsahan, ang mahalaga ay kung matapos mo yung paligsahan. No? Hindi ba